Ay, stop na ako? Ano, Gigi? Maliligo ka? Liligo? Sino liligo? Hindi ka na maliligo. Si RR ay isang halimbawa ng isang batang na-diagnose na may sakit na autism. Ang autism ay isang mental disorder na humahadlang sa maayos na pakikipag-ugnayan ng isang tao sa kanyang mga kapwa at sa kanyang kapaligiran. Tutorial lang na to. Actually kasi dapat one session lang. So, ang ginagawa namin, nag-more than. Ano po yon? Anong gusto mong sabihin? Meron siyang gustong sabihin. Anong gusto mong sabihin? Stop na ako magsalita? Stop? Minsan kasi ginagano niya na lang kapag yung teacher, dami-dami na atang sinasabi. Parang ginagano na lang niya. Dahil nga sa mental disorder na ito, hindi maipahayag ng mga kagaya ni RR ang kanilang mga gusto sa pamamagitan ng mga maayos na salita. Ang kanilang paraan ng pakikipag-interaksyon ay kadalasang binubuo ng mga pisikal na aksyon at madalang lamang nilang ginagamit ang verbal na paraan ng pakikipag-ugnayan. Ano po yun? Ano yon? Tapos, ano? Liligo? Hindi na pwedeng maligo, gabi na. Tapos ano siya, yun nga, ang pinakaayaw niya, yun, nag-identify kami ng numbers, may math siya, may reading, may science siya. Ito din ang nagiging dahilan kung bakit hirap silang maunawaan ang mga konseptong tinuturo sa kanila. Parte na din ng kalagayang ito ang kanilang pagiging maligalig at hirap na mag-focus sa isang bagay lamang. Marami kang activities para sa kanya. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na hindi sila maaaring matuto kung paano ang maayos na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kapwa. Tinuturo din sa kanila ang mga kagamitan na pang-araw-araw nilang nakikita na ginagamit nila sa kanilang buhay. Bukod pa dito, kasama sa tinuturo sa kanila ang pagbabasa at pagsusulat ng maayos. Nun ko yung kamay niya. Kasi para makita niya yung ano ng blue red blue lines. Meron siya dito na writing. Saan mo ito sa pula? Ito na yung bago niya na writing. Kasi pangit siya magsulat dati. Tsatsagain mo lang siya talagang magsulat siya ng kanyang pangalan. Nasusundan niya na po yung blue, red, blue. Oo, nasusundan niya na. Pero pagka talaga siya iwala sa mode, ganito kalaki ang sulat niya. Yan. Pagka talagang wala siya sa mode, na ayaw niya magsulat, ganyan na siya. Oh. Lampas-lampas na yung sulat niya. Tapos lagi mo siyang ipiphrase kapag very good siya. Kung, very good. Marami siyang sinasabing words. Kaya lang, hindi siya ka-understand ka ba? Oh, sige na, drink na daw ikaw ng juice, dali. Oh. Akala ko ano siya, side. Part lang po kasi ng... O, tabi na ikaw doon, dali. Dali, si doon ikaw. Ay, ayaw pa rin. Ayaw ko video. Kain mo, sobrang tamis naman yan, anak yun. Dali na. Dali ikaw dito. O, si doon ikaw dito, dali. Dali, yan. Dali, show to kuya kung gaano kagaling maglaro na ikaw ng temple run. Go! Dali! Paano ba? Woo! Dali! Very good. Bubuksan niya dito, uupo siya dun sa upuan niya, tapos mag-i-start kami. Tapos marami nga lang siya mga minsan excuse. Tapos, pag sinabi niya na Bobby, mamaya, siya na yung mag-off ng aircon niya. Tapos ako bababa na. Tapos siya, tapos pagkatapos ng session namin, wala, hindi niya na ako pinapansin, dead na niya na sa akin. Up? Ay, ibig sabihin. Up mo. Ay, hindi up. Off. Yeah, off yung sabi niya. Meron kasi siyang isang sinasabi, pag pinapatasa dito din siya ni Atinin. Philip, up ka na doon. Up. Tapos meron naman siyang isa, yung sa aircon niya naman, yun naman is yung isa niya, yun, off naman yun, off naman. Ito mo pinatay niya kanina yung aircon, off. Kasi parang nagtatanong siya sa akin na, iba yung contact niya sa mata ko, tatanong niya kung off na ba, teacher? Tapos na ba tayo? Ano ba? Ganun, ano lang siya.
Hindi lang siya marunong magbitbit ng gamit niya. Kasi nga, ano yun, yun,